Bakit pag nag-aaway-away po ang Senado, kami pa rin po ang may kasalanan? Wala naman pong kinalaman ang House of Representatives sa gusto ng Senado in terms of their leadership. Mga kongresista kwestiyon ang pagkadawit ng House of Representatives sa usapin ng kudeta sa Senado. Their intent to file a case against China. If we feel that there is enough ground to do so, we will. Pagsasampa ng environmental case laban sa China dahil sa umano'y paggamit ng cyanide sa Baho de Masinloc, pinag-aaralan. Inatasan niyang pag-aralan namin is paano wag mag-diminish or mabawasan yung halaga ng mga financial assistance or grants na ibinibigay natin sa ating mahihirap na kababayan. Index-based system o automatic adjustment sa pagbibigay ng ayuda sa mga mahihirap na Pilipino, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DSWD na pag-aralan. Pagbibigay ng ayuda sa minimum wage earner, inayunan rin ng ahensya. Naturalization fee itataas ng Estados Unidos mula April 1. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang miyembro ng gabinete ukol sa epekto ng inflation sa ibinibigay na ayuda ng gobyerno sa mga mahihirap na pamilya. Nais ng Pangulo na otomatiko nang mag-a-adjust ang ibinigay na ayuda kapag tumataas ang halaga ng mga bilihin. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Inatasan niyang pag-aralan namin is paano wag mag-diminish or mabawasan yung halaga ng mga financial assistance or grants na ibinibigay natin sa ating mahihirap na kababayan. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Social Welfare and Development, National Economic and Development Authority at iba pang ahensya na pag-aralan ng index-based system sa pagbibigay ng ayuda. Sa ilalim ng sistemang ito, mababago o otomatikong ma-adjust ang halaga ng ibinibigay na tulong ng gobyerno depende sa galaw ng inflation o presyo ng mga bilihin sa merkado. Isa sa tinitingnan sa maaaring magkaroon ng reforma ay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng DSWD. We were tasked to work with PSA and NEDA to find the best index to use to make sure na ang tulong pinansyal, whether the 4Ps grants or I guess all other social protection that we do, make sure namin na hindi siya napag-iiwanan kung nagkaroon ng spikes like inflation. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nais ni Pangulong Marcos na mas maging epektibo at makatulong ang mga ayuda o cash assistance na ibinibigay ng pamahalaan sa mga mahihirap na pamilya. Ito ay sa gitna na rin ng hamon o problemang dulot ng inflation. Agad na tatapusin ng DSWD ang pag-aaral at ilalatag ang mga rekomendasyon upang maamyendahan ang ilang probisyon ng 4Ps Act. Hindi rin isinasantabi ng pamahalaan ang pag-aaral sa ideyang sa halip na cash assistance ay bigas na lamang ang ibigay na ayuda sa mga Pilipino. We always say it's logistically hard, pero patuloy kaming nag-uusap ng Department of Agriculture kung paano ma-implemento. Samantala, naninindigan na DSWD sa halaga na mabigyan ng ayuda ang mga minimum wage earner sa ilalim ng Ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Ayon sa kalihim, handa niyang idepensa ang programa sa mga mambabatas at ipaliwanag ang halaga nito. Gusto namin ipaliwanag kung bakit mahalaga magkaroon ng ganitong klaseng ayuda para sa ating mga minimum wage earners, sa mga sales lady, sa mga kahero sa mall, sa mga janitors, sa mga security guard. Sila yung nagbabayad ng buwis pero kadalasan nga lahat ng programa namin sa aming departamento ay nakatuon sa mas mahihirap pa. Pero sila yung tumutulong sa ating ekonomiya pero sa oras ng kanilang pangangailangan, saan sila kakapit? Naging kontrobersyal ang 26.7 billion pesos na AKAP program na bagong assistance program ng DSWD. Naiuugnay ang programang ito sa People's Initiative Campaign para sa pag-amyenda sa konstitusyon o charter change. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mas madaling itaas ang sweldo ng mga empleyado sa pribadong sektor kung maipapasa ang economic charter change ayon sa ilang kongresista.
Dagdag pa ng mga ito, hindi sapat ang panukalang batas na ipinasa ng Senado na layong taasan na 100 piso ang sahod ng mga manggagawa. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Ang problema natin is, pag nag-legislate ka kasi, you also have to, it's easier to propose but the question really, the hard question is how to go about it. Do we have the capability? Welcome sa ilang kongresista ang ginawang pagpasa sa third at final reading ng Senado sa panukalang batas na layong taasan ng 100 piso ang arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Gayunman, para sa kanila, mas malaking usapin ang pagpapatupad nito. Hindi rin umano sapat ang 100 piso at makaapekto pa sa ekonomiya ng bansa, partikular na ang maaaring idulot na pagtaas nito sa presyo ng mga bilihin at serbisyo. Gayon din ang posibilidad na mapilitang magsara ang maliliit na mga negosyo. Giit na mga kongresista, mas mainam pa ring ipasa ang economic charter change upang mas madaling magtaas ng sweldo para sa mga manggagawang Pilipino sa pribadong sektor. Siguro makakamit po natin 350 pesos wage increase easily or even more kapag may mga investor na po tayo from outside, kapag may mga capital na papasok na po through foreign direct investment. Ang sana nga po, pag magkasundo na po ang Senate at saka Congress at gumagawa po natin ang trabaho natin with regard to the economic provision. Pag nagkaroon ng investment sana sa mga foreigners ay masasalo nila at matutulungan ang mga enterprises na to para mataas ang sweldo. Samantala, para sa isang makabayan block lawmaker, hindi rin sapat ang 100 pisong halaga ng wage increase para sa mga pribadong manggagawa. Apila ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosa sa mga kapwa kongresista. Gawing prioridad ang pagpasa ng mga panukalang batas na magpapataas sa sahod ng mga manggagawa. Nakapaghain na ng 2 panukalang batas sa Kamara ang Gabriela Women's Party List na kung maipapasa, maaaring bumuo sa 1,100 pesos na Uniform National Minimum Wage. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagal nang kinakausap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Senado at Kamara kaugnay ng panukalang pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Ayon kay PBBM, malinaw na ang Senado ang mangunguna sa hakbang na ito. Ipauubaya na rin niya sa Kongreso ang desisyon kung sa papaanong paraan isasagawa ang charter change. Giit ng Pangulo, kailangang maamyendahan ang economic provisions ng Constitution upang mapalakas ang investment at para sa upskilling ng mga Pilipino. What's happening now? First, I always said the Senate will take the lead. The Senate is taking the lead. And between the two houses, they will come to an agreement, and that will be the way we'll do it. But sinasabi na kailangan kung pumasok, matagal na ako nakikipag-usap sa pagkabila. But you know, it's what for me is more important than to make these proclamations, pronouncements. What's more important is we get it done. So that's what we're doing. We do it quietly. Tuloy ang mga rally ng anti-charter change group sa February 25, kasabay ng ika-38 taon ng EDSA People Power Revolution. Kaya inihanda na ng pamunuan ng Quezon City Police District ang ipatutupad na seguridad sa nasabing aktibidad. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Tayo nga ay nakikiusap sa ating mga kababayan na lalahok sa iba't ibang aktibidad na sumunod lang po tayo sa mga alituntunin sa ating mga ipinatutupad na security measures. Seguridad at kaayusan sa February 25 rally. Ito ang nais na mapagtagumpayan ng pamunuan ng Quezon City Police District, kaya puspusan ang kanilang paghahanda para sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Kanina, nag-inspeksyon ang mga tauhan ng QCPD sa People Power Monument bilang paghahanda sa ipatutupad na seguridad. Ayon kay QCPD Director, Police Brigadier General Red Maranan, nasa 1,400 na pulis ang kanilang i-deploy para sa kaligtasan at kaayusan ng rally. For Quezon City
QCPD alone ay magdi-deploy kami ng 1,400. No? Hindi lang naman dito sa PPM yon, but other places of convergence to include na rin yung traffic direction and control. Bagamat walang namomonitor na banta sa seguridad ng QCPD, mahigpit pa rin aniya sila magbabantay. Sa katunayan, bukod sa mga uniformadong pulis, magde-deploy din aniya sila ng mga plainclothes policemen para magmanman sa crowd. But nevertheless, hindi tayo nagiging complacent. Patuloy pa rin ang pangangalap natin ng mga information na sa ganon ay masiguro natin na magiging maayos at mapayapa itong ating activity. Paalala ng General sa mga lalahok sa rally, iwasan ang pagdadala ng backpack, armas at iba pang ipinagbabawal gaya ng mga matutulis at matatalim na bagay. Pagtiyak ni General Maranan, magpapatupad ang mga pulis ng maximum tolerance kaya't pakiusap nito sa mga magtutungo sa rally, gawin ng maayos at payapa ang aktibidad. Dahil sa inaasahang epekto ng rally sa mga motorista, inaayos na din ng Department of Public Order and Safety ang ipatutupad na traffic scheme sa lugar. Yung usual traffic natin dito sa umaga, passable pa rin naman yung northbound ng EDSA. At yung dito sa White Plains naman, yung westbound natin, yung kalahati ay sarado, occupy ng mga magrarally or kasama sa programa. At yung kabilang side, yung papuntang Telford Drive, will be two-way traffic. Sa mga magdadala-ariya ng sasakyan, sinabi nito na bawal gawing parking area ang EDSA. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbigay pagpupugay si Vice President Sara Duterte sa 6 na sundalong nasawi sa pakipagbakbakan sa teroristang Maute Group sa Munay, Lanao del Norte noong February 18. Sa isang video message, nagpaabot ng pakikiramay si VP Sara sa naulilang pamilya ng mga sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay, hindi lamang para sa Mindanao, kundi para sa buong Pilipinas. Ayon sa Vice Presidente, bilang isang taga Mindanao, personal para sa kanya ang laban na ito. Bilang mga Pilipino, sana ay magkaisa tayo, makiramay sa mga naulila at supilin ang kalaban ng bayan. Sumasaludo kami sa inyong mga pumanaw namin na sundalo. Pinakadakila ang magbuwis ng buhay para sa bayan. Maraming salamat sa inyong katapangan at pagmamahal sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Muling binigyan diin ni VP Duterte na totoo ang banta ng terorismo at wala itong pinipiling mga biktima kung saan pati ang mga kabataan ay hinikayat na lumaban sa bayan. Kinwestiyon ng mga kongresista ang pagkadawit ng House of Representatives sa usapin ng kudeta o pagpapalit ng liderato sa Senado. Samantala nanindigan naman ang House Solons na dumaan sa proseso ang pagsingit ng pondo para sa ayuda para sa kapos ang kita o AKAP program sa pambansang budget para sa taong 2024. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Bakit pag nag-aaway-away po ang Senado, kami pa rin po ang may kasalanan? Wala naman pong kinalaman ang House of Representatives sa gusto ng Senado in terms of their leadership. Ito ang balik na tanong ng kongresistang si Puwersa ng Bayaning Atleta o PBA Partlist Representative Migs Nograles sa isyu ng umano'y kudeta sa Senado. Napaulat ang isyu ng umano'y pagpapatalsik kay Senate President Juan Miguel Zubiri, subalit itinanggi ito ng ilang senador. Sa tingin naman ni Senate Deputy Majority Leader JV Ejercito, umusbong ang usapin sa gitna ng nagaganap na bangayan sa pagitan ng Senado at Kamara, bunsod ng People's Initiative Campaign upang amyendahan ang saligang batas. Kwestiyon naman ng mga kongresista kung bakit sa Kamara itinuturong nag-ugat ang usapin ng umano'y palit liderato sa Senado. So we don't know why this is an issue that connects the House of Representatives when it is purely an administrative decision by the Senate, among the senators, and decision of the majority of in the Senate. I'm similarly surprised na may allegation po nanggagaling yun sa amin. According to some quarters of the Senate, mga congressman lang daw po kami. Napakalakas naman po natin kung makaka-influensya po kami dyan sa upper chamber.
Samantala, muli namang nanindigan ng mga mambabata sa House of Representatives na dumaan sa proseso ang pagkasingit ng alokasyon ng pondo para sa Kapos ang Kita o AKA program sa pambansang budget para sa taong 2024. Ginawa ng mga ito ang pagtatanggol sa programa matapos ipahayag ni Senator Amy Marcos na ang pondo sa AKA program ay tinapyas mula sa pensyon para sa mga retiradong militar at uniform personnel, gayon din sa mga retirement at separation benefits ng mga kawani ng pamahalaan. In terms of irregularities, I don't see any reason why some of our counterparts in the Senate are questioning yung process because they themselves affix their signatures. Paano po natin masasabi na hindi dumaan sa proseso? Kayo nga po ay nag-signify. You showed your intention, you showed your approval of the same by giving that signature. The GAA was signed on December. It's already almost the end of Feb. Bakit ngayon lang din kino-question to? Di dapat po, especially during the BICAM. Ayon sa House lawmakers, ang mga seryosong aligasyon laban sa 2024 national budget ay dapat pag-aralang mabuti at masusing imbestigahan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi kikilalanin ang jurisdiksyon ng International Criminal Court. Sa kabila ito ng pagpabor ng nakararaming Pilipino na bumalik ang bansa sa ICC batay sa isang survey. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. No, it's not about the evidence. It's about the jurisdiction of the ICC in the Philippines. They can produce as much evidence as they want, but they cannot act upon it in the Philippines. That's the point. Hindi magbabago ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi kikilalanin ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC. Ito ay kahit pa may lumabas sa survey na mahigit sa kalahati sa mga respondents ang naniniwalang dapat makipagtulungan ng gobyerno sa ICC sa investigasyon nito sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Pangulong Marcos, wala siyang nakikitang dahilan upang magbago ang isip at nananatili ang kanyang posisyon na may usapin sa soberanya ang panghihimasok ng ICC sa Pilipinas. It opens a Pandora's box because again, it's still those questions of jurisdictions and sovereignty that I haven't yet seen a sufficient answer for. And until then, I do not recognize their jurisdiction in the Philippines. I cannot. That seems to be the only logical conclusion that we can come to in that situation. Sa tanong naman kung inaprobahan niya ang pagpasok ng ICC investigators sa Pilipinas, sagot ng Pangulo, I don't approve or deny it. But they haven't done anything illegal. Once they do, of course, we will do something about it. But we are an open country. We're not a closed country. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi magdadalawang isip ang pamahalaan ng Pilipinas na magsampa ng kaso laban sa China kaugnay ng napaulat na paggamit ng cyanide ng Chinese fishermen sa West Philippine Sea kabilang na ang Baho de Masinloc. Kabilang sa posibleng isang pangkaso ang tungkol sa pinsala ng cyanide fishing sa kalikasan at karagatan. Ito ang balita ni Dante Amento. Their intent to file a case against China. If we feel that there is enough ground to do so, we will. Handa ang Pilipinas na magsampa ng kaso laban sa China kung may ebidensyang nagpapatunay na gumagamit sila ng cyanide sa pangingisda sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., matagal nang naiulat ang cyanide fishing. Ngunit ito ay mas nakakaalarma dahil tila nagiging talamak na. The best that we know is that there really is, as far as we can tell. Sabi ng BIFAR, talagang merong ginagamit. Meron naman nagsasabi, matagal nang ginagawa yan. And I do know that there are cases of cyanide fishing before, even here in the Philippines. But I think the reason that it has become more alarming is that it has become more prevalent. Sa ngayon ay patuloy na pinag-aaralan ng Office of the Solicitor General o OSG ang posibleng aksyong legal ng pamahalaan laban sa China sa isyu ng West Philippine Sea.
Kabilang dito ang posibleng pagsasampa ng reklamo para sa environmental o marine damage laban sa China. Pero kailangan umanong mapatunayan ang napaulat na paggamit ng cyanide sa Baho de Masinloc. Nilinaw pa ng OSG kapag naayos na mga kailangan nilang dokumento ay makikipagtulungan sila sa mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Justice, Department of Foreign Affairs at National Security Council hinggil dito. Samantala sa pahayag na inilabas ng China, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na ang ulat ng paggamit ng cyanide ay sheer fabrication o pawang imbento lamang. Pinahahalagahan niya ng China ang proteksyon sa eco-environment at fishing resources. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magkakaroon ng pagtaas sa application fee para sa US naturalization process mula Abril. Hiling naman ng ilang grupo ang mas maayos na proseso oras sa ipatupad ang increase. Ito ang balita ni Klein Sinca. Mas madaling pagpaproseso. Ito ang nais na ilang mamamayan ng Estados Unidos na kapalit ng mas mataas na cost of application para sa US naturalization simula April 1, 2024. Batay sa inilabas na abiso ng Department of Homeland Security, ang application form 400 kasama na ang biometric ay magiging $760 na mula sa kasalukuyang $725, habang ang green card packet ay tataas mula $1,760 ay magiging $3,005 na. Ayon sa Citizenship Services Agency, pangunahing pinopondohan ng processing fees ng applicants at petitioners ang naturalization at green card processes dahil hindi ito madalas nakatatanggap na congressional appropriation budget. Sinasagot din ng mga fees ang cost ng services para sa mga refugee at asylum applicants. Hinikayat naman ng American Immigration Lawyers Association ang ahensya na gamitin ang dagdag na fees upang mapabilis ang mahabang processing time at pagandahin ang customer service ng immigration agency. Ayon sa DHS, napababa na nito ang US naturalization process mula 10.5 months na ngayon 6 na buwan na lamang. Sa tala ng Office of Homeland Security Statistics, nasa mahigit 9 na milyong residente ngayon sa US na ang eligible na mag-apply ng citizenship. Klein Sinca, UNTV News and Rescue, USA. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Naantala ang mga nakaschedule na operasyon at tinanggihan ang maraming pasyente sa mga ospital sa South Korea ngayong araw. Ito ay bunsod ng isinagawang strike ng nasa 1,600 doctors na tutol sa pag-introduce ng mas trained na physicians sa healthcare system ng bansa. Ang South Korea ay may mataas na privatized healthcare system kung saan 90% ng ginagawang procedures ay nakadepende sa insurance payment. Gayunman, isa rin ito sa may pinakamababang doctor-to-patient ratio sa hanay ng mga mauunlad na bansa. Sinagot na ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang akusasyon ng pagkuha ng bag na umano'y may lamang mga baril. Ayon sa Vice Presidente, hindi na niya ikinagulat ang ganitong mga pag-atake o paratang laban sa kanya. Binigyan din ni VP Sara na mas uunahin niya ang kanyang trabaho kaysa ang mga isyong gaya nito. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin. Uunahin ko ang Pilipino. May mga serbisyo pa sana ang Land Transportation Office o LTO na pwede nang gawing online pero hindi umano ito magawa ng ahensya dahil wala silang direktang access sa kanilang sariling database, kundi hawak ito ng kanilang IT provider na Dermalog. Ayon sa ilang kongresista, pag-aari ng bansa ang datos ng mga motorista kaya hindi ito dapat hino-hostage ng IT provider. Ito ang balita ni JP Nunez. The biggest problem is we found out that a lot of so-called change requests in LTO. And as a technical guy myself, if LTO has the access of the data, they don't need anymore actually to have change request because LTO can do that themselves.
Wala pang sariling access sa database ng Dermalog ang Land Transportation Office o LTO. Ito ang naging punto sa naging pagtalakay kanina ng mababang kapulungan ng Kongreso hinggil sa online system na ginagamit ngayon ng ahensya. Ang Dermalog na isang German company ang service provider ng Land Transportation Management System o LTMS na siya namang online platform para maisakatuparan ang digitalization ng mga transaksyon sa ahensya. Ayon sa LTO, dahil wala silang access sa database, mayroon pang mga serbisyo ng ahensya ang hindi nila magawang online katulad na lamang ng renewal sa driver's license. If we could have access to the database, we could work with DICT in order to complete the 130 items, and we can do 100% LTMS within the year. Ayon sa ilang mga kongresista, dapat ay bigyan ng access ng Dermalog ang LTO dahil ang mga datos na kinukuha nito ay mula naman sa publiko at service provider lamang ang Dermalog. The data is owned by the country, LTO, because we only use the LTMS, but we paid for it. Hence, the data should be owned by the country. And I don't think it's right to hold it hostage. Nangako naman ang Dermalog na makikipagtulungan sa LTO upang pag-usapan ang pagsasaayos ng database ng LTMS. Sa loob ng 2 linggo, mag-uusap ang LTO, Dermalog at Department of Information and Communications Technology para pag-usapan ang issue mula sa service provider. I really hope we can sit together after this, together with LTO, and make full usage of LTMS. Ayon sa LTO, sa ngayon ay mayroon pa ring gumagamit ng system mula sa Stratcom na dating IT provider ng ahensya, katulad na lang sa Bangsamoro at sa Zamboanga Peninsula. Ang mga data na nakukuha dito ay kinakailangan pang ipasa ng Stratcom sa Dermalog. Kaya naman hanggang sa ngayon ay nasa 97% pa lang ang utilization ng LTMS portal. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano nang maipatupad ng Department of Education sa school year 2025-2026 ang pilot run ng revised senior high school curriculum. Maaga namang tatapusin ang pasok sa mga pampublikong paaralan ngayong taon para sa unti-unting pagbabalik ng June to March school calendar. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ang target pilot natin for the senior high school curriculum is next school year. So that's school year 2025 to 2026 pa. Malaki ang posibilidad na masubukan na sa school year 2025 to 2026 ang revised curriculum para sa senior high school. Ayon kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, nasa proseso na sila ng pagre-review para sa course of study para sa grades 11 to 12 na layuning makapag-produce ng mas maraming job-ready graduates. Ang unang-una doon is dahil nasa review pa tayo ng senior high school curriculum, grades 11 and 12, napakahalaga ng input nila doon sa mga skills na gusto nilang makita sa mga senior high school graduates natin, sa mga K-12 graduates natin. Dahil ang intent ang vision ng K-12 program natin ay pagkatapos nila ng basic education ay pwede na silang magtrabaho or employable na sila. Kaugnay nito, naglabas na ng Department Order 003 ang ahensya kaugnay sa gradual na pagbabalik ng dating school academic calendar. As you can see, magiging gradual yung shift ng ating school calendar, back to the usual April-May break. Ayon kay DepEd Undersecretary Michael Poa, paiiksiin na ang araw ng pasok ng mga estudyante ngayong school year para unti-unting maibalik na ang April to May break. So ngayon, ang ginawa po natin ay mag-i-end tayo ng May 31, pero mag-start pa rin tayo around July 29. And then slowly, i-move natin siya back until bumalik tayo dun sa normal na April-May break. Ngunit siniguro niya na hindi makakaapekto ito sa pag-aaral ng mga bata dahil 179 days pa rin ang pasok ng mga estudyante ngayong taon.
Base sa projection ng ahensya, pagdating ng school year 2027 to 2028, maibabalik na sa dating academic calendar ang pasok ng mga mag-aaral. Well, ang tinitingnan natin around 2026, 2027, April na yung last day of class, early April na April 2. So medyo nandun na tayo. But if you want to go to March, I think it will be more school year 27-28. Dagdag ni Yusek Poa na talagang ito rin ang gusto ng publiko, kaya matapos ang mga pag-uusap at masusing pagpaplano ay nagdesisyon na ang DepEd na gradual na itong simulan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ikinatuwa ng ACT Teachers Party List ang unti-unting pagbabalik ng dating school calendar na umpisahan sa school year 2024 hanggang 2025. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ito ang magandang bunga ng isinagawang konsultasyon ng DepEd sa mga guro, magulang at mga mag-aaral. Nagpasalamat ang mambabatas sa pakikinig nito sa panawagan ng mga guro, magulang at estudyante. So anong implication nito? This is a way forward doon sa aming panawagan na ibalik ang pasukan ng June to March. So tuwa naman ang mga teachers dito, no? Kasi at least kahit papaano nakinig ang DepEd doon sa panawagan ng parents, students, and teachers kaugnay doon sa pag-a-adjust ng school year. Ang isa pang nakakatuwa dito, no, yung mga graduation rights, mga recognition rights ay gagawin siya within the school year. Hindi katulad dati na after the school year saka pa lang mag-graduation at saka kung ano pa naman yung end year activity. Pangunahin pa rin na pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino bilang source ng balita o impormasyon ang telebisyon at radyo. Ito ang lumabas sa survey ng Acquisition App Incorporated na isinagawa nitong nakaraang February 8 hanggang 10, 2024. Kabilang na rito ang public service channel na UNTV. Sinundan ito ng broadsheet, newspaper websites, online o digital newspapers, tabloid, digital blogs at messaging apps. Sa mga messaging app, most trusted na source news of information ang Facebook Messenger, Viber, Telegram, WhatsApp at iba pa. Samantala, naunguna rin sa pinagkukunan ng impormasyon ng mga Pilipino batay sa survey ang social media, TV at radyo. Sumentro sa edukasyon ang diskusyon sa Senado sa panukalang amyenda sa saligang batas. Dito nagpahayag ng pagkabahalang ilang grupo ng private schools sa oras na payagan ang 100% ownership ng mga dayuhan sa sektor ng edukasyon. Ito ang balita ni Harleen Delgado, live. Harleen, ano ang partikular na pinangangambahan ng ilang grupo ng private schools sa panukalang amyendahan ang probisyon ng edukasyon sa saligang batas? June, nababahala nga yung ilang private education associations na baka maapektuhan yung anilay nalulugi ng industriya ng private education kapag lalo pang pinapasok o pinayagan yung 100% foreign ownership ng mga dayuhan dito sa Pilipinas sa mga educational institution. June, tinalakay ng Senate Committee o Senate Subcommittee ngayong araw ang panukala sa Resolution of Both Houses o RBH number 6 na layong amyendahan ng 60-40 foreign ownership sa mga institusyon sa sektor edukasyon. Sa pagsisimula pa lang ng pagdinig, nilinaw ni Senator Juan Edgardo Sani Angara na hindi gagalawin ang basic education, kundi higher education lamang ang saklaw ng pag-aaralang amyendahan. Para kay Senator Amy Marcos, malaki na ang naging epekto ng COVID-19 pandemic sa private schools. Nakakompetensya na rin ng public schools. Giit ng ilang grupo, dapat maging maingat ang mga mamabata sa panukala dahil posible rin ito maapektuhan ang values at kultura ng susunod na henerasyon. We are cautious because if we allow foreign citizens to control, own, and administer
the institutions that we are looking at that may be prejudicial to our Filipino culture, values, moral, spiritual matters. Baka they may be in danger. Right now, we are really such a beleaguered sector. Rest assured that there'll be some discussions on this moving forward. But right now, really, the private ed sector is in very dire straits. We have this fear, or foreign universities who would come in might influence not only the content or of our academic institutions, mostly the small ones, but also economically influence the choices of our students. While we are open to doing collaborative work, especially in research and advancing the use of technology in our schools, we also would like to ensure that our small colleges, especially those who are family-owned, can continue to thrive in this environment. Ayon sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM2, isa ang Pilipinas sa mahigpit pagdating sa foreign ownership sa Southeast Asia. Ngunit isang hakbang lang anya ang pag-amyenda sa foreign ownership para sa internationalization ng sektor edukasyon sa Pilipinas. Dapat din anyang suriin ng gobyerno ang mga regulasyon nito para mahikayat ang mga international institution gaya ng pagbibigay ng insentibo at tax exemptions. Ayon naman sa ilang eksperto, parehong may bentahe at disadvantage ang pagbubukas ng tertiary education sa pagmamay-ari ng mga dayuhan, gaya ng maipapasang bagong kaalaman at teknolohiya sa Pilipinas at mas mataas na employability para sa mga Pilipino. Pero nandyan din ang pangamba ng pag-alis ng mga Pilipino para magtrabaho sa ibang bansa. You can provide very diverse educational offerings, programs that might not be available locally. I should mention the disadvantages. Right? One is that you often get brain drain, as students that go overseas don't necessarily come back. There's been concerns about cultural dominance, but when you have a strong culture, it's really more of a sharing of cultural experiences. Pero si dating Commission on Education Chairperson Dr. Patricia Licuanan tutol sa amyendahan ng saligang batas. Paliwanag niya, hindi naman konstitusyon ang nakikitang balakid ng mga dayuhang gustong pumasok sa Pilipinas, kundi ang issue sa burokrasya at korupsyon sa gobyerno. Naniniwala rin ang ilang institusyon na hindi tsatsa ang tugon sa educational crisis sa bansa. In my view, partnerships, transfer of technology, sharing technology, but nowhere does it prove to me that ownership is necessary. No to amendments to economic provisions of the 1987 Constitution, and no to foreign ownership of schools. In other words, no to charter change. Let us stop this wasteful and divisive activity and focus on things that really matter before it's too late. Paalala naman ng ilang eksperto, kung papayagan ng full foreign ownership sa Pilipinas, dapat masusing piliin ang mga institusyong papasok sa bansa para tiyakin ang kalidad nito. What you must guard against is opening up to lower tier HEIs, which is a possibility because we are not a market for the higher tier yet. Or we're not a market for them. So the ones who will come are those who will be of lower qualities, which will further erode the reputation of the Philippines. You're saying it should be a June, inaasahan na magkakaroon pa ng susunod na pagdinig itong Senate Subcommittee na tumatalakay dito sa RBH 6 para naman sumentro doon sa panukala na amyendahan yung probisyon na may kinalaman naman sa advertising. Samantala, June, tinawag naman na positive development ni Senator Sonny Angara yung hinaing resolution of both houses number 6 sa Kamara na siyang counterpart bill or RBH number 7 rather na counterpart bill naman nitong RBH 6 sa tinatalakay ngayon dito
sa Senado. At yun muna ang update. Balik sa June. Isang paglilinaw lang, Harleen. Ibig bang sabihin, pag sinabing foreign ownership ng isang eskwelahan, maaaring yung eskwelahan sa ibang bansa ay magkaroon dito sa Pilipinas na isang branch na pagmamay-ari 100% ng banyaga. At ito ba ay sinasabi nila, meron bang lumabas dyan na maaaring ang makinabang lang dito ay mga mayayaman? Kasi mas kumbaga mas magiging beneficial sa kanila ito dahil mapapamura yung kanilang bayad dahil hindi na sila, yung anak nila ay hindi napupunta ng ibang bansa. Ganun ba yun, Harleen? June, doon sa yung unang tanong, itong panukala na magkaroon nga ng mas maluwag na ownership yung mga dayuhan dito sa bansa, ganun yung mangyayari. Papayagan na sila dito na 100% na nilang pagmamay-ari yung isang universidad dahil under the Constitution, 60-40 at mas pabor sa Pilipinas yung pinapayagan lamang. At may mga certain conditions lang, June, gaya sa basic education, gaya ng exemption kapag religious o mission boards yung magtatayo ng eskwelahan dito, exempted yon dun sa 60-40. Doon naman sa pangalawang tanong mo, June, walang nabanggit na specific na ganyan, pero lumabas doon sa mga pagdinig na isa yan sa mga pinapag-caution nga o isa sa mga ikinababahala ng ilang schools dahil maaring maapektuhan yung tuition fees, lalo na sa mga private schools at private educational institutions, June. Alright, maraming salamat, Harleen Delgado. Mahigit 1 bilyong piso na ang pinsala ng epekto ng amihan at buntot ng low pressure area sa Mindanao ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Base sa latest report ng NDRRMC, sa Davao Region ay nasa 933 million pesos na ang tinatayang pinsala sa infrastruktura, habang umabot na rin sa 265.6 million pesos sa rehiyon ng Caraga. Samantala, nasa 558.2 million pesos na ang pinsala sa agrikultura ng dalawang rehiyon at umabot na sa 1,762 na mga bahay ang nasira sa Northern Mindanao, Davao at Caraga. Muling binalikan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kahabaan ng Road 10 at Kapulong Road sa Maynila para magsagawa ng clearing operation. Pero kahit 1 linggo pa lamang ang nakararaan ng unang magsagawa ng clearing ops ang MMDA, marami na muli ang nahuli ng ginawang paradahan ang kalsada. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ngayon na plano gawin ng MMDA kung ganyan palang bumabalik lamang din sa kalsada yung mga hinuhuli nila sa mga nakaraang clearing operations? Monica, plano ng MMDA na humingi na ng tulong sa mga barangay kung saan sila nagsasagawa ng operasyon na kung ganito rin lamang na paulit-ulit na bumabalik yung mga nahuhuli nila na mga motoristang lumalabag sa batas. Hindi sukat akalain ng kuliglig driver na si Mang Eddie na mahuhuli siya ng MMDA kahit katirikan ng araw. Aminado siya na bawal ang kuliglig sa kalsada at wala itong lisensya. Pero wala daw siyang magagawa dahil ito lang ang pinagkakakitaan niya para ipambuhay sa kanyang pamilya. Alam namin bawal dahil ay service road to bawal talaga. Kaya ang na namin ay hanap buhay namin nga. Buha ng pagkain, bigas o pangbayad sa ilaw, bahay, ganyan. Pero tanghali namin diniliver. Kaya wala kami magagawa, boss, pag hinuhuli kami dahil bawal. Ay wag naman dahil hanap buhay to pang pamilya to. Kaya todo pakiusap siya sa MMDA na sana ay huwag nang ma-impound ang kanyang sasakyang panghanap buhay. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, bukod sa walang lisensya ang mga nagmamaneho ng kuliglig at e-bike, madalas ay pinagmumulan ito ng aksidente lalo na sa mga pangunahing kalsada sa Maynila. Nagiging sanhi din sila ng mabagal na daloy ng trapiko. Ang kahabaan ng R10 at Kapulong Road ang sinuyod ng MMDA kaninang alas 2 ng hapon. Base ito sa mga reklamo na kanilang natanggap dahil sa nakahambalang ang mga sasakyan sa kalsada.
to ensure that the roads are free of any obstruction, ang ating mga sidewalk ay safe po para sa ating mga pedestrian. That's why we are operating not only in the morning but also in the afternoon or even late in the afternoon na po. And lalong-lalo na po dito sa R10 or sa Road 10 po natin, ito ay isang napaka-importanting kalsada or major thoroughfare because mga dumadaan po dito, mga commodities, delivery trucks, mga containers po natin. Natiketan ang mga sasakyang ginawang paradahan ng kalsada. Na-impound ang mga sasakyang iligal na nakaparada na walang driver. Karamihan sa mga nahuli ay mga trailer truck, kotse, motor at mga pedicab. Maging ang mga tarapal na lampas sa kalsada at mga negosyo na sinakop pati ang sidewalk pinagtatanggal din. Naabutan nga natin kanina, may mga ilang driver. Ando na po, meron na silang nakalagay na kumbaga swing or duyan, makeshift duyan na ginagawa ng tulugan, which is bawal po yan. Dahil unang-una, as I said, sidewalk is meant for the passage of pedestrian and ang kalsada should be meant for continuous mobility ng mga sasakyan po. Ayon sa MMDA, hindi sila mamimili ng oras ng kanilang panguhuli sa illegal na obstruction sa kalsada. Pero ang problema, paulit-ulit na lamang ang mga nahuhuli ng MMDA. Noong isang linggo, nagsagawa rin sila ng clearing operation sa Kapulong Road. Ang ilan sa mga nahuli ngayon ay nahuli na rin noong isang linggo. Kaya naman makikipag-ugnayan daw sila sa barangay para matulungan na masolusyonan ang problemang ito. Ito po ang isa sa ating mga goals at isa po ito sa ating mandato na we should be consistent sa ating mga operasyon. But then again, hindi lang po ito operate po kami ng operate. Kung tulad nito, redundant na po, paulit-ulit na lang po yung huli niya. Ikukonsulta na po namin ito sa barangay para ang barangay po ay makapagbigay po din ng tamang solusyon. Monica, ayon naman sa DILG, ang barangay na nakakasakop, ang siya naman talagang tuluyang merong pananagutan dito. Kaya lang kanina, doon sa mga nakausap namin na mga nahuli na lumalabag, wala daw silang choice dahil wala naman silang paradahan. Kaya ang choice lang talaga nila ay parada yung kanilang mga sasakyan sa kalsada kahit iligal. Siyan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa'yo. Monica? Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Muling ipinamalas ng UP Concert Chorus ang kanilang talento sa pagtatanghal ng Sama-Sama Together Again concert na naglalayong makalikom ng pondo para sa iba't ibang kawanggawa ng grupo. Naging mas exciting naman ang pagtatanghal dahil sama-samang nag-perform sa entablado ang mga dati at kasalukuyang miyembro ng UPCC. Ito ang balita ni Gladys Suabi. Ang lahat matapos ipamalas ng UP Concert Chorus o UPCC ang kanilang singing prowess at moves sa ginanap na Sama-Sama Together Again concert sa UP Diliman noong Sabado, February 17. Sa pagkakataong ito, ang mga dati at kasalukuyang miyembro ng UPCC ay sama-samang nag-perform sa isang entablado. Repeat ito ng 60th anniversary show ng grupo na mas ginawang espesyal upang makalikom ng pondo para sa iba't ibang kawanggawa ng grupo. It's a universal language. The style of UP Concert Chorus, sing and interpret via dancing. Those two things, they make that stage work for you. When you are live, singing, and expressing through movements, just like music. Paraan din ito ng mga alumni para masuportahan ang kasalukuyang UPCC members na matuloy sa isang international event. That's the reason why we are here, the alumni. We want the current batch to be able to do and experience what we were able to do when we were young. Kasi nakita mo, yung mga personalities namin, ang dami sa aming sumikat, ang daming naging matataas ang posisyon sa gobyerno, and it's because of what we learned in the UP Concert Chorus, what we developed, like yung discipline, yung confidence.
purpose ng concert is specifically to raise funds for the UP Concert Chorus. Paalis sila for the states. Tapos, 2, to raise funds for the projects of the UP Concert Chorus Alumni Association. Marami kaming mga projects for the community. So, 100% ng proceeds ng concert na ito pupunta sa kawang gawa, so to speak. Hindi, walang matitira sa amin. So, lahat kami mga performers all the way from the top, like Nanette Inventor, kami mga conductors, kami mga singers, for free kami lahat. Para sa mga alumni ng UPCC, paraan nila ito ng pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng naitulong ng grupo sa kanilang mga narating ngayon. Bukod dito, nagbigay daan din ang naturang concert para magkaroon ng koneksyon ang mga nauna at kasalukuyang miyembro upang maituro sa mga bago ang teknik na natutunan nila sa pag-awit at galaw. Sa Sama-Sama Together Again concert, nais ihatid ng UPCC ang magandang mensahe ng Filipino music. Napaka-unique po ng itong pagsasama ng iba't ibang communities of this generation na naging also influenced by the concert chorus na na-spread out din nila yung culture through the choral music and para ma-uplift din yung ating Filipino music. Kasi nadadala natin ito sa abroad. So, yung message din ng mga kanta, love for the country, justice, hindi lamang yun, pag-ibig, pagmamahal, values ng family. Kaya yun po ang napakagandang avenue to present, to communicate to our fellow kababayans and also abroad. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, alam niyo ba inilabas na ng datapanda.org ang 10 na most visited country sa buong mundo. Pang-10 sa listahan ang United Kingdom. At alam niyo ba, pinakamarami daw ang mga Amerikano na bumibisita sa naturang bansa. Pang-9 naman ang Germany. At pangunahing binibisita sa bansa na yan ay upang makita ng mga turista ang kanilang kultura. Pang-8 ang bansang Thailand. Tinalo pa daw ng bansang ito ang mga sikat na destinasyon gaya po ng Paris at London. Pang-7 sa listahan ang bansang Mexico at hindi po sila nawawala sa listahan ng most visited country since 2017. Pang-6 ang Turkey. Sikat po ang bansang ito sa kanilang mga historical sites na talaga namang dinadayo po ng mga turista. Pang-5 ang Italy. Umaabot po sa 65 million ang visitors sa Italy noon lang 2019. Pang-4 naman po ang bansang China. Nakatulong ang visa-free policy ng China na nag-start noong December 1 sa pagtaas po ng kanilang tourism at economy. Pangatlo naman ang United States. Sinasabing gumagastos po ng malaking pera ang mga turista na bumibisita sa US kumpara po sa ibang mga bansa. Pangalawa ang bansang Spain. Bagamat ito ang nangunguna noong 2019, lubha po naapektuhan ng pandemic ang turismo sa Spain kaya pangalawa na lang sila. Pero ang nangunguna sa most visited country ay ang France. Sikat po dahil sa kanilang mga historic regions gaya ng Louvre Museum at iba pa. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamon ng kaunawaan. Narito naman po ang mga komentaryo ng ating mga kausi ngayong araw po ng Martes. Hinggil po sa usapin sa senior high school, sabi po ni Edgardo Balmores, parang wala ding silbi ang senior high school na yan kasi kahit college graduate nga, pag newly graduate, kapag nag-apply ka, number 1 requirement pa rin ang experience. Yun talaga eh.
Sabi naman ng usapin sa Chacha ni Sonito Vargas Channel, hindi na po nakakatulong sa pamahalaan at mamamayang Pilipino ang patuloy na pagbabangayan ng Senado at Kongreso. Ano ba talaga ang layunin nila? Bakit hindi sila magkasundo? Shoutout naman po sa ating pong mga kausik. Para mga bago to sa pandinig ko. Sa mata ko pala. Si J. Rito Miraflores, si Dionisia Tolentino, si Nene de la Cruz. Hindi po kay John Rick ba yan? John Rick Austria, Reggie A. Vanculia at Melissa Turla Guevara. Ayan. Salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsubaybay sa ating po mga news programs. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais na balikan sa Ito Ang Balita, maaari niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati ng iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Juan 15:4 na nagsasabi, "Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.